Wow, ang ganda ng Igorota. Hindi, si commander natin yan. So ngayon, tapos na tayong mamasyal dito sa Mines View Park, no? So ang Mines View Park pala ay isa sa pinakamagandang pasyala dito sa Baguio. So ang entrance fee rito ay 10 pesos sa matatanda at 5 pesos naman sa mga bata. Siyempre, pag galing ka na sa Mines View, ngayon naman ay dadaan naman tayo dito sa tinatawag nilang The Mansion, no? So, bali ito ay another beautiful place to visit in Baguio. Ayan, isang tourist destination din ito, ano? So, ngayon ito allowed lang tayong mag-picture taking dito. So, hindi na po tayo pinapayagan na makalapit dun sa talagang mansion house, ano? Siyempre, pagka nasa The Mansion ka, nasa harap naman po nito ay ito po yung tinatawag nilang Wright Park. Ano? Napakaganda po ng fountain na to. Ano? May fountain po dito. So yung fountain po ito mas maganda pag gabi, iba't ibang kulay po yan. Parang may dancing fountain din po. Ano? So sa gilid po nito ay may mga parang gubat. Ano? Pwede po kayo mag picture taking. Ayan, katulad po niya ng dami pong puno. At napakaganda po talaga ng klima dito, ano? Kahit na summer ay malamig, ano po, kaya magandang pasyalan po talaga yung Baguio at hindi po nakakasawang puntahan. So ngayon po, syempre, pagkatapos po nating namasyal, ito po, nadatnan po tayo ng tanghalian. So ngayon po ay nanangalian po tayo dito sa Manapsol, ano po. So ang pagkain naman po rito ay out of 10, mga 9 po. 9 po ang ratings nito. Kasi alam nyo po, masarap po yung pagkain dito. At yung serving po rito ay isang order po ay good for 4 person to 5 person po. Ano po? Mayroon din po silang mga pagkain na menu na pagpipilian na marami po, maraming pagkain na pagpipilian. So pwede ko pong i-recommend ito kung pupunta po kayo ng Baguio, try nyo po dito sa Manapsol. Ayan, napakasarap po at nabusog po kami lahat. At syempre po, pagkatapos ng manangalian, ito, kailangan nasa Baguio ka na po ay try naman po natin pumunta dito sa kanilang Baguio City Market. Ano po, dito po makakabili po yun ng maraming iba't ibang gulay, lalo na po yung mga Baguio vegetable at saka po maraming mga souvenir item na pwede pong bilhin dito. At ito pong nakapagtataka, first time po dahil lagi po tayo dito sa Baguio ay wala pong katraffic-traffic. Ayan, nakikita nyo na kaya nagtaka po kami noon, kala namin matraffic. Ayun, halos wala pong sasakyan. Ano po? So pagkatapos po niyan, siyempre nasa Baguio po tayo ay siyempre pupunta po tayo dito sa SM Baguio. Alam niyo po itong SM Baguio ito. Ito lang po yung SM na walang aircon. Ano po? So, bali open po yung ano nito, ang building. Ano po, walang aircon. At ang pinakamaganda po dito pagka nasa Baguio po kayo, huwag niyo pong kalimutan pumunta rito dahil napakaganda pong tanawin ang pinaka sunset view po dito po sa SM. Ano po? At maganda rin po yung design ng SM dito ay para pong rice terraces. Ayan, sa nakikita niyo po ay parang korte siyang rice terraces. So dito po tayo nagpa nag nag-stay para po makita po natin yung sunset dito po sa Baguio City. At syempre, habang hinihintay po natin, syempre, kwento-kwento at magkape ng konti para po makapag-relax. Napakaganda po mag-relax talaga dito sa SM. Ayan, nakita nyo naman po yung mga tao at nag-enjoy po sila kahit na nakarelax po. Ayan. At napakaganda talaga na kailangan puntahan nyo rin po ito SM Baguio. So pagkatapos po nun, syempre, yung ating gabi, punta sana sa night market pero hindi na po kami nagtuloy dahil napagod na. At tumuwi na po kami dun sa aming tinutuluyan, doon po sa Darlene Transient House. At dito po sa Darlene Transient House, ayan, mayroon po silang bonfire place. Kaya nag-bonfire po tayo dyan para ma-experience naman natin dahil malamig po talaga, maganda mag-bonfire. Siyempre, at di po natin makalimutan yung dito sa Darlene Transient House, ito pong kanilang signature
Coffee. Ayan, sila po talaga yung gumagawa at nagluluto ng kape kasi may taniman po sila ng kape. Kaya napakasarap po talaga ng kape dito. Kaya free po yung kape dito. Ano po, unlimited kasi nagbibigay po sila ng malaking thermos na may kape na, nakatimpla na. Kaya i-recommenda ko rin po itong Darlene Transient House. Okay po? So ngayon, nung kinabukasan po, ito, paalis na naman tayo at mamamasyal naman po tayo sa, ito po yung Darlene Transient House. Siyempre, tuloy-tuloy po yung pasyal. So ang pasyal naman po natin ngayon ay dun sa Strawberry Farm. So ang Strawberry Farm po ay sa next video ko po ipapakita. Siyempre, summer po, dapat tingnan nyo rin po itong strawberry ice cream. At uso naman po ngayon yung Mamang Sorbitero dahil ngayon po ay summer. Ano po? Maraming pong salamat. Sundan niyo po kami sa ibang video.